Hindi akalain ni Mika Layag na ang ginawa niyang pagbibiro sa dalawang customer na pumasok sa hotel kung saan siya nagtatrabaho bilang housekeeper ay magdudulot na matinding pagbabago sa buhay niya. Dahil ang lalaking customer pala na nagalit sa kanyang ginawa ay walang iba kundi ang kapatid ng owner ng hotel. At ang gusto mangyari ng lalaki ay matanggal siya sa trabaho. Dahil lubog pa sa utang ang pamilya at nakasanla pa ang kanyang ATM. Kaya naman, isang bagay ang pikit mata niyang gagawin at iyon ay ang maging alipin ng lalaking malaki ang galit sa kanya. Hanggang kailan niya matitiis ang pagpapahirap na ginagawa nito sa kanya? Pagiging alipin nga lang ba sa kama ang magiging papel niya sa buhay ng binata? Mariin na lamang na napapikit si Mika nang sa huling pagkakataon ay sabay nilang naabot ng binata ang tinatawag na langit. Hinihingal at pawisan ito na bumagsak sa kanyang ibabaw. Pero kung pagod ito, ay mas doble naman ang nararamdaman niyang pagod dahil hindi niya na mabilang kung ilang beses na ba siyang inangkin ng lalaki mula pa kanina. Pakiramdam niya ay wala itong kasawaan sa kanya at tila ay sinusulit ang bawat oras na magkasama sila. Hindi naman siya maaari magreklamo dahil unang-una sa lahat ay kasalanan niya naman kung bakit napunta siya sa ganoong sitwasyon. May ilang minuto din siguro nagtagal sa ibabaw niya si Revol bago ito nagpa siyang tumayo. Kaagad niyang naiiwas ang tingin nang makita ang kahubadan nito. Hindi niya maintindihan ng sarili dahil kahit ilang beses na may nangyayari sa kanila ay hindi pa rin siya masanay na makita itong hubad. Na magsimula itong magbihis, ay atubili niyang ibinalot sa makapal na kumot ang katawan bago sumandal sa headboard ng kama. We're going out tomorrow. At ayaw ko nang malilate ka na naman. Pinigilan niya mapairap nang marinig na naman ang maotoridad nitong boses. Kahit kailan ay napakabosin nito. Akala mo ay kung sinong hari kung mautusan siya. I can see your eyes rolling, Mika. Oo na. Di ako malilate. Tugon niya sa halip na pansinin na pagbabanta nito. Dapat lang. Humarap ito sa kanya at mariin siyang pinakatitigan. Tandaan mo, ako na ang amo mo ngayon. Hindi ko po nakakalimutan. Kahit nakakatakot ang pinapakita nitong aura, ay malakas pa rin ang loob niya na sagutin ito ng pabalang. Hindi niya alam kung matapang lang ba talaga siya o dahil lagay lang talaga ang loob niya na hindi siya nito magagawang saktan ng pisikal. Sa halos 3 buwan kasi nakasama niya ang binata, ay kilala niya na ito. Bossy at suplado lang talaga ito. Pero hindi pa siya nito nasasaktan. Nang makaalis ang binata, ay tsaka pa lamang siya tumayo para maligo. Sobra nang lalagkit na siya sa pinagsamang katas at pawis. Pero ewan ba, kahit katiting ay hindi siya makaramdam ng pandidiri. Siguro dahil kahit sino naman siguro ay papangarapin na malagyan ng katas ng nag-iisang Revol Constancia. Para sa kanya ay almost perfect na ang binata. Matangkad, gwapo, tisoy at mabango. Bonus na lang na mayaman ito at gustong gusto niyang nakikita ang masungit itong muka. Ang hot kasi nitong tignan lalo na kapag umiigting ang panga. Kilabutan ka nga, Mika. Huwag mong sabihin na nagkakagusto ka na sa kumag na yun. Kastigo niya sa sarili. Nakaharap siya sa salamin habang tinatampal-tampal ang sarili. Kung ayaw mo masaktan, itigil mo yung pagiging ambisyosa mo. Dagdag pa niya bago tuluyang nagbuhos ng tubig sa katawan. Ganito na ang routine niya sa tuwing matatapos siyang angkinin ng binata. Maliligo, pagkuway kakausapin na sarili para paalalahanan na hindi siya maaaring magagusto sa isang Revol Constancia dahil isa lamang siyang hamak na bed warmer. Alipin lamang siya nito sa kama at hindi na iyon lalagpas pa doon. Pero paano nga ba siya naging alipin ng binata? Nang ipikit niya ang mata ay muling bumalik sa alaala niya ang unang pagtatagpo nila ng binata at kung paano siya naging sex slave nito.
Maganda ang mood ni Mika ng araw na iyon. For the first time kasi ay malaki ang makukuha niyang sahod. Dahil sa magkakasunod niyang overtime ay pati na rin cancel day off niya. Nagtatrabaho siya bilang housekeeping sa Constancia Hotel, ang pinakasikat na hotel sa kanilang lugar. Sa sobrang ganda ng mood niya ay parang gusto niyang pagtripan lahat ng makikitang dadaan sa hallway na kasalukuyan niyang minamap. At mukhang sang-ayon din ang tadhana sa gusto niyang gawin dahil 2 customer nga ang nakita niyang papasok sa hallway at papalapit sa kanyang kinatatayuan. Tumigil siya saglit sa ginagawa at maasim ang mukhang ang 2 taong tinalo pa ang ahas kung magdingkisan. Gwapo si Guy. Hindi sila bagay ni girl. Masyadong clingy. Magjowa kaya sila? Nang tumapat ang mga ito sa kinatatayuan niya, ay nagiting aso siya. Good morning, sir! Iba na naman pong kasama mo ngayon na. Tinik mo talaga sa babae. Tila kaibigan na bati niya sa lalaki. Natigilan naman ang 2. Partikular na ang babaeng may makapal na lipstick. Wait, what? Ano sinabi mo? Maarting tanong nito. Biro lang po. Anong biro? Singhal nito. Pagkuway binalingan ang kasamang binata na ngayon ay magkasalubong ang kilay. Anong sinasabi ng babaeng ito? Akala ko ba ako palang dinala mo dito? I don't know her, babe. Tugon nito bago siya tinignan na masama. Tila sinasabi na yari siya once na inaway ito ng babae. Tama ma'am, nagbibiro lang po ako. Ang sayang nararamdaman kanina ay agad na napalitan ng matinding kaba. Nagkamali yata siya ng pinagtripan. Mukhang Amazon na ang babae. At under desire naman ang matangkad at gwapong lalaki. No, hindi ako naniniwala. The way na i-approach mo siya kanina, mukhang matagal mo na siyang customer. Namumula ang mukhang wika ng babae. Lumayo ito sa kasama at tila nandidiring tinignan ito. And you, Revol? Break na tayo. Singhal nito bago padabog na umalis. Hala! Gulat na nasapu niya ang bibig habang nanlalaki ang mga mata. Yari siya. Mukhang nakasira pa siya ng relasyon nang wala sa oras. Ang binata naman na humabol sa babae ay muli siyang binalikan. Namumula rin ang muka at nakakasigurado siyang dahil iyon sa galit. Dinuro siya nito. You're gonna pay for this. Big time. Pagbabanta nito bago siya tinalikuran. Hindi naman makapaniwalang hinabol na lang niya ito ng tingin. Ano yung ginawa mo, Mika? Natapos na ang lahat ng trabaho ni Mika at nakauwi ng bahay ay hindi na uli niya nakita ang magkasintahan na pinagtripan niya. Kaya nakahinga siya na maayos. Inisip niyang baka hindi na siya balikan ng mga iyon. Pero kahit ganoon ay may kaunting agam-agam pa rin sa puso niya. Nakokonsensya siya. Baka kasi tuluyan na naghiwalay ang mga iyon. Kaya kailangan niya makita ulit ang babae at humingi ng tawad. Hindi naman kasi talaga totoo yung sinabi niya. Ang totoo ay unang beses niya lang din nakita ang binata kanina. Talagang timang lang siya at nagawang mang-trip. Hanggang sa makatulog at muling pagpasok sa trabaho ay nasa isip pa rin niya ang babae at ang galit na mukha ng lalaki. Malamang, ikaw baga naman ang iwan ng jowa at pag-akusahan, sinong hindi magagalit? Heist, focus Mika, isipin mo na lang na baka nagkabalikan din sila at hindi mo na ulit sila makikita pa. Tsaka, sa gwapo ni sir, siguradong hindi siya matitiis ni ma'am. Pagpapalubag loob niya sa sarili. Hala Mika, nakalimutan mo na naman bang uminom ng gamot mo? Naagaw ang atensyon niya na magsalita ang bagong dating na babae. Si Rosa, kasamahan niya sa trabaho. Sinasabi mo dyan? Nagsasalita ka na naman kasi mag-isa. Lumalala na sakit mo, Day. Sakit ka dyan. Batok gusto mo? Inambahan niya ito, kaya natatawa itong umatras. Chillax! Ano ba kasing problema mo? At para kang namatayan dyan. Chismosa ka? Inirapan niya ang babae. Tsaka, bakit ka ba nandito? Oras ng trabaho. Kapag tayo nakita ng admin, sabihin na naman na nagkakwentuhan lang tayo. Sira!
Pinapunta sadya ako dito ni Ma'am AB. Pinapatawag ka sa office. May halong pananakot na saad nito. Bigla naman siyang kinabahan. Ang unang pumasok agad sa isip niya ay ang galit na mukha ng lalaki. Bakit daw? Aba, ewan. Ako bang pinapatawag? Balik tanong nito. Pumunta ka na doon. Ako na magtutuloy nitong ginagawa mo. Itinulak pa siya paalis si Rosa. Tuliro namang tinahak niya ang opisina ng mga admin. 3 malalim na buntong hininga ang ginawa ni Mika bago kumatok at pumasok ng opisina. Naabutan pa niya doon ng isang admin na otomatikong tumaas ang isang kilay na makita siya. Good morning, ma'am. Alanganing umiti siya bago tuluyang pumasok. 3 ang admin, pero swerte pa siya dahil isa pa lamang ang naroon sa opisina. Hay, ano na namang ginawa mo, Layag? Ayaw mo na ba talaga sa trabaho mo? Singhal ka agad ng dalagang admin. Mariin naman siyang napapikit bago nagbaba ng tingin. Hindi ko naman po sinasadya. Anya, kahit hindi niya itinanong ay alam niyang ang ginawa niya kahapon ang tinutukoy nito. So, tama ang hinala niya. Inireport nga siya na binata sa admin. Sinadya mo yun. Dahil kung hindi mo yung sinadya ay hindi mo yun gagawin. But anyway, wala na rin naman tong saysay. Dahil kahit sermonan pa kita ay wala na ring silbi. Dahil tanggal ka na sa trabaho mo, Mika. Ano po? Tigagal siya sa narinig. Hindi makapaniwalang napailing. Grabe naman po. Tanggal po agad? Wala man lang second chance? Wala. Dahil ang taong pinagtripan mo ay ang kapatid lang naman na may-ari ng hotel na ito. At gusto niya ay matanggal ka agad. Ho? Mas lalo lang yata siyang nawindang sa narinig. Pinaglalaruan ba siya ng tadhana? O sadyang malaki lang ang galit ito sa katulad niyang Peter? Pero kung gusto mong maisalba ang trabaho mo, baka mapakiusapan mo pa siya. Kaalis lang niya, baka maabutan mo pa sa parking. Isasalba ko po talaga, ma'am. Anya, bago mabilis ito na iniwan. Kahit takot sa pagsakay ng elevator, ay napilitan pa rin siyang gamitin iyon para maabutan ang lalaking may hawak ng kinabukasan niya ngayon. Kinabukasan talaga, dahil hindi pwede matanggal siya sa trabaho. Lubog pa siya sa utang, kaya kung paluluhurin man siya nito sa lupa, ay pikit mata niyang gagawin. Sir! Tawag niya sa lalaki nang makita niyang lalakad ito palapit sa sasakyan nito. Pero kahit anong lakas ang boses niya ay parang wala itong narinig na nagpatuloy lamang sa paglalakad. Napilitan na tuloy siyang tumakbo at humarang sa daraanan nito. Sir, wait lang po! Hinihingal-hingal na napahawak siya sa 2 tuhod. Ikaw na naman? Anong kailangan mo? Bagaman sa lubong ang kilay ay hindi pa rin maitatanggi ni Mika na napakagwapo pa rin ang kanyang kaharap. Mas gwapo nga yata ito kapag nagsusuplado. Hindi niya ma-imagine ang maamo nitong muka. Malaki po. Sinabayan niya pa ang magkakasunod ng pagtango. Humakbang siya palapit dito at pinaamo ang muka. Sorry po sa nagawa ko kahapon. Kung maaaring kausapin ko pa yung jowa ninyo, gagawin ko. Huwag yun lang po akong tanggalan ng trabaho. Iniwas ito ang braso ng tangkain niyang hawakan. Too late for that. Pero kung gusto mo naman siyang kausapin, sige, sundan mo siya sa Canada. Nangahamon ang tono nito. Canada? Napangiwi siya. Kasama niyo lang po siya kahapon At girlfriend ko pa siya kahapon. Pero dahil sa ginawa mo. Sorry po talaga. Pangako po, hindi na po mauulit. Hindi lang po talaga ako pwedeng mawalan ng trabaho. Ano namang paki ko sa'yo? Umarko ang isang kiling nito. Tila sinasabi din ng mga mata nito na kahit lumuhod pa siya at mag-iiyak ay wala talaga itong pakialam sa kanya. Saglit naman siyang natigilan at medyo nasaktan sa tinuran nito. Gustuhin man niya na isigaw sa pagmumukha nito na wala itong puso ay hindi niya magawa. Hindi niya pwedeng gawin dahil sa sitwasyon nila ngayon, sobrang dehado siya. Nang tila mapansin ng binata na wala na siyang sasabihin pa, ay muli na ito nagpatuloy sa paglalakad. Kahit ano po, sir, gagawin ko. Huwag niyo lang po akong alisan ng trabaho. Sigaw niya
Dahilan para huminto sa paglalakad ng binata. Really? Nangahamong tanong nito, pero nanatiling nakatalikod sa kanya, kaya hindi niya makita ang nakangisi nitong muka. Mariin siyang napalunok bago sumagot. Opo. Okay then. Sagid itong huminto sa pagsasalita. Pumihit paharap sa kanya habang may kakaibang kislap sa mga mata. Bigla naman siyang kinabahan na makita ang kakaibang ngisi nito sa labi. Welcome to my world, Mika. At iyon ang naging umpisa ng pagiging alipin niya at kung paano nalaman ni Revol ang pangalan niya na ganoon kabilis ay hindi niya alam. Basta isa lang ang alam niya. Wala na siyang kawala sa lalaki hanggat hindi ito nagsasawa sa kanya. Saglit lang! Sigaw ni Mika mula sa loob ng banyo. Kakatapos lang niya maligo at kasalukuyan pang nagbibihis nang makarinig na magkakasunod ng katok. At tuloy siyang lumabas ng banyo at basta na lamang ipinulupot sa tawel ang basang-basa pang buhok. Kung makakatok naman kasi ang Herodes niyang bisita, ay akala mo ay gigibain na ang pinto. Dinaig pa ang hinahabol ng mga pulis. Ito na! Sigaw niya muli bago nakabusangot ang mukha na binuksan ang pinto. Pumungad naman sa kanya si Revol na salubong ang kilay. What took you so long? Pinigilan niya mapairap. Ito pa talaga ang may ganang magalit, samantalang siya itong naabala. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Di ba mamaya pang gabi ang labas natin? Tanong niya, walang balak na papasukin ang binata. Pero dahil sa likas na makapal ang mukha nito, ay dire-diretso itong pumasok. Dumiretso sa salas at pabagsak na naupo sa sofa. Hindi pinansin ang tanong niya. Naiwan tuloy siyang napatulala na lamang sa may pintuan. Gustuhin niya man itong bulyawan at hilaing palabas ng kanyang apartment ay hindi niya magawa. Siyempre, ang binata kasi ang nagbabayad ng upa roon. Na makabawi sa pagkatulala ay inis na nilingon niya ito. At ganoon na lamang ang pagtikwas ng isa niyang kilay na makita ang ayos ng binata. Prente itong nakaupo. Nakataas ang dalawang paa sa center table habang may hawak na remote at mukhang naghahanap ng magandang channel. Kung sa ibang pagkakataon ay baka napicturean na ito dahil mukhang itong modelong nakaupo. Pero dahil mainit ang dugo niya, kaya wag na lang. What? Tila inosenteng batang tanong nito na nilingon pa siya. Bahal ba ako pumunta sa apartment mo na ako nagbabayad? Puno ng sarcasm ang boses nito. Pigil na pigil niya ang sarili na batuhin ito ng tsinelas. Kung makaasta ito ay parang hari at siya ay alipin lang talaga. Sinabi ko bang bayaran mo? Inirapan niya ito. Ikaw nga itong bida-bida riyan na basta na lamang kinausap ang landlord at sinabing magbabayad ng good for 1 year na upa. Dagdag niya. Totoo naman na sinabi niya. Matapos kasi niya malaman ang kondisyon na binata sa kanya para hindi siya matanggal sa trabaho. Sunod naman niyang nakausap ang landlord ng apartment at sinabi nga sa kanya na bayad na ang 1 taon na pangungupahan niya roon. Kinausap niya kaagad si Revol para sabihing huhulugan niya na lamang ang ibinayad dito pero matigas ang ulo nito kaya wala na siyang nagawa pa. Sa halip na pansinin pa ni Mika ang bisita ay nagpa siya na lamang siya magsaing. Magdidilim na rin naman. Ang usapan nila ng binata ay 8:00 ng gabi ang labas sila at kung saan sila pupunta ay hindi niya alam. Hindi na niya inaalam pa dahil bukod sa mainit ang dugo niya dito ay wala rin naman siya nakukuhang matinong sagot mula sa binata. Baka sungitan pa siya. Kasalukuyan na siyang naguhugas ng bigas na manamdaman ang pagyakap ni Revol sa kanyang likuran. Ipinataw nito ang baba sa kanyang balikat habang ang mga kamay ay para may sariling isip na pumulupot sa maliit niyang bewang. Dahil hindi niya iyon inaasahan, kaya mahina siya napasinghap. Bigla rin ang malakas sa pagtahid ng kanyang dibdib. Revol! Ang bango mo. Kailan ba ako magsasawa sa amoy mo, Halos magtaasan ng balahibo sa kanyang batok nang amoy-amoy nito ang balikat niya patungo sa gilid ng kanyang tenga. Pinigilan niya mapaungol at mapapikit sa kiliting hatid nito. Wala ito sa usapan, Revol. Ang kasunduan natin ay once a week mo lang ako. Oh, damn that agreement. Pinihit siya nito paharap
at bago pa man siya makaangal ay nasakop na nito ang labi niya. Revol! Maniin niyang protesta. Kahit nalulunod sa malalim at masarap na halik na ginagawa ng binata, ay pilit pa rin niya itong itinutulak. Hindi ito maaari. Ang napagkasunduan nila ay once a week lang siya pwedeng ikama. At dahil kakatapos ang nila kahapon, kaya todo protesta ang utak niya. Madaya ang binata. Hindi na ito sinusunod ang kasunduan. Pala kang alak. Ang hirap mong iwasan. Halos paungol na lang nasambit nito nang sa wakas ay pakawalan ang labi niya. At ang dapat niyang gawin ay sampalin ito, pero hindi niya maintindihan kung bakit tila ay nahipnotismo siya na mapatingin sa mapupungay nitong mata. Nabuhatin siya nito ay katakatakang hindi man na siya pumalag hanggang sa maihiga siya sa kama at muling halikan ay hindi na siya umangal pa. Nagtatalo ang utak, katawan at puso niya, pero sa huli ay sadyang palaging talo ang utak. Dinaig pa ni Mika ang binuhusan ng malamig na tubig nang ma-realize ang ginawa niyang pagpapaubaya kay Revol. Kakatapos na niya magpaangkin ng buong puso sa binata ni hindi siya tumutol, dalang-dala siya sa nararamdamang init. At ngayon ngang tapos na sila ay tsaka pa lamang siya natauhan at nahiya. Tulala siya bago bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Habang ang binata naman ay nakaupo sa gilid ng kama at naninigarilyo. Tulad niya ay tulala din ito at tila ay hindi makapaniwala sa ginawa. Ay, tumikim ito. Tila hindi alam kung paano magsasalita at kung paano siya titignan. Siya naman ay nananatiling diretso ang tingin ni hindi niya man lang ito sinusulyapan. Naiinis siya kay Revol pero mas lamang ang inis niya sa sarili. Bakit kasi pagdating sa kama ay nagiging alipin talaga siya nito, hindi siya makatanggi. Malalim na napabuntong hininga si Revol pagkuway tumayo matapos manigarilyo. I will just get my things to the car. Dito na ako magbibihis. Masama ang pakiramdam ko. Baka pwede hindi na ako sumama dyan sa lakad mo. Putol nga sa sinasabi nito bago bumalik sa pagkakahiga at ibinalot ang katawan sa kumot. Mamaya na lang siguro siya maglilinis ang katawan pagkaalis ng lalaki. Hindi naman siya natatakot na mabuntis dahil may gamot siyang iniinom. Dahil nakatalikod siya sa gawin nito, kaya hindi na niya namalayan ang paglingon nito sa kanya. Sige, ibibili na lang kita ng gamot. Sa kauna-una pagkakataon ay narinig niya ang malumaning nitong boses. Malayong malayo sa Revol na lagi nagsusungit at pabalang kung sumagot. Hindi din niya alam kung totoo ba ang nahihimigan niyang pag-aalala sa boses ito o baka guni-guni niya lang or pwede ring nagigilty din ito sa nagawa. Wag na, matutulog na ako. Pakisara na lang ang pinto. Wala naman na siyang nakuha pang sagot mula dito. Pero ramdam niya may ilang minuto rin itong nakatayo sa likuran niya na tila ay nagdadalawang isip pa siyang iwan bago niya narinig ang pagbukas at muling pagsara ng pinto. Hoy, Day! Ayos ka lang! Mula sa minamap na sahig ay umangat ang tingin ni Mika kay Rosa na nakakunot ang noo. Mukha bang hindi? Pabalang niya sagot at ipinagpatuloy na muli ang ginagawa. Hindi siya tuluyan natanggal sa trabaho dahil na rin sa kasunduan nila ni Revol. Huli na rin na malaman niyang ang binata na rin pala ang bagong may-ari ng hotel. Ang kapatid kasi nito ng dating may-ari ay sa abroad na naninirahan kasama ang binubuo nitong pamilya. Kaya nga lalo na siyang nakulong sa binata. Wala siyang takas. At kahit kailan siya utusan nito ay magagawa nito. Oo, Day! Mukha kang hilaw na binatog ngayon. Itinigil niya ang ginagawa at masamang tinignan ang babae. Ano sabi mo? Piro lang. Natatawang itinaas pa nito ang dalawang kamay. Bumalik ka na nga sa area mo. Chismosa ka. Pagtataboy niya dito. Lalo lang sumasama ang pakiramdam niya sa mukha nito. Sige, pero kwento ka mamayang lunch break ha. LOL. May sinasabi pa ito, pero hindi niya nalang pinansin pa. Nang ikwento niya dito ang pinagdadaanan niya. Kahit ka sa pamilya niya ay walang nakakaalam na nangyayari sa kanya. Ewan ba niya? Basta lumaki na lang siya na hindi nagtitiwala sa mga tao. Hindi rin siya pala kwento.
Kaya siguro umabot na lang siya sa edad niyang iyon nang kahit isang kaibigan ay wala siya. Pagsapit ng break time ay nagpa siya na lamang si Mika na sa locker room nila tumambay. Wala siya sa mood at mas lalong wala siyang ganang kumain. 5 araw na ang nakakaraan nang huli sila magkita ni Revol. Yun pa yung araw na may nangyari sa kanila. Hindi na ito nagpakita or kahit tumawag man lang sa kanya at ang dapat niyang maramdaman ay matuwa. Dahil sa wakas ay hindi na siya nito ginugulo pa, subalit taliwas ang nararamdaman niya. Nalulungkot siya at the same time at namimiss ito. What the? No way! Hindi ko siya namimiss! Kontra niya kaagad nang muling maisip ang binata. Tumayo siya at tinungo ang water dispenser. Mukhang kailangan niya ng malamig na tubig nang mahimasmasan naman ang utak niya at tigilan ang kakaisip kay Revol. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-inom na biglang tumunog ang cellphone niya. May tumatawag. Kaagad na bumaling ang tingin niya doon na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Nang maisip na baka si Revol iyon, ay dinaig niya pa si The Flash sa sobrang bilis ng tinungo ang cellphone para kumpirmahan kung binata nga ba ang tumatawag. Pero ganoon na lamang ang pagkadismaya niya na makitang si Rosa lamang iyon. Napaingos siya. Anong drama na naman ng babaeng ito at may patawag-tawag pang nalalaman? Wala siyang balak na sagutin ang tawag dahil baka pinagtiripan lamang siya nito. Kinukulit lang siya nito kanina tapos ngayon tumatawag. Pero dahil naririndi na siya sa ingay ng ringtone at mukhang wala itong balak na tumigil kakatawag, kaya napilitan na rin siyang sagutin. Ano? Pasinghal na tanong niya. Kung kaharap niya lang siguro ngayon ang babae, ay baka napilipit niya na ang leg nito. Galit ka na naman? Buntis ka ba? May gana pa itong tumawa, kaya lalo lamang siyang nagigigil sa asar. Huwag mo ako simulan, Rosario. Mas lalo lamang itong bumanghalit ng tawa sa kabilang linya. Pinapapunta ka ni Sir Revol sa opisina niya. Hala ka! Ano namang ginawa mo? Kahit may halong pananakot ang tono nito, ay hindi niya na iyon pinansin pa dahil otomatikong lumakas ang pintig ng puso niya nang marinig ang pangalan ng lalaking dahilan ng pag-init ng ulo niya nitong nagdaang araw. Tila may mahika ang pangalan ng binata na nagawang pahintuin ang lahat ng bagay sa paligid niya. Kahit ang pagdakdak ni Rosa sa kabilang linya ay hindi niya na marinig dahil ang naririnig niya lamang ng mga oras sa iyon ay ang malakas sa tibok ng puso niya. Revol? Hoy, anong Revol ka dyan? Gaga ka talaga. Suway nang nasa kabilang linya dahil sa biglaang pagkawala niya sa wisyo ay hindi na niya namalayan na napalakas na pala ang pagbigkas niya sa pangalan ng lalaki. Wala na sinay na segundo pa si Mika at tubilis siyang pumunta sa opisina ni Revol. Katabi lamang iyon ng opisina ng mga admin. Pero mas lamang ang laki ng opisina nito. Mayroon na kasi iyong sariling kwarto kung saan ay doon mas madalas na nagpapalipas ng oras ang binata. 3 beses siyang kumatok bago pumasok sa loob. Saglit pa niya napigil ang paghinga na sumalubong kaagad sa kanya ang mabangong amoy na binata. Pinigilan niyang mapapikit. Only God knows how much she missed Revol's manly scent. Kaagad iyong nanuot sa ilong, umabot pa yata hanggang sa puso at utak niya dahil bahagya pang nanginig ang paa at kamay niya. Shit, ano na ba ito nangyayari sa akin? Kailan pa ba ito nagsimula? Tanong niya, dahil kahit siya ay hindi alam kung kailan nagsimula magkaroon siya ng ganoong pakiramdam sa binata. Isang tikhim ang nagpabalik kay Mika sa kanyang ulirat. Kusang dumako ang tingin niya sa binatang prenting nakaupo sa office table nito. Nakangiti ito at tila ay kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Hi, miss me? Magilaw itong tumayo para salubungin siya, dahilan para magsalubong ang kilay niya. Kung makaasta ito ay parang walang nagawang atraso sa kanya, ni wala siyang makitang bakas sa mukha nito na namiss siya. Samantalang siya ay halos mabaliw na sa pangungulila dito. Mahina siyang napapalatak. Ano pa bang inaasahan niya dito? Katawan lang naman niya ang gusto nito. Pagkatapos itong magparaos, ay baliwala na naman siya. Sa isiping iyon, ay nanikip ang kanyang dibdib. Para siyang tinusok ng ilang libong aspile. Anong kailangan mo? Tama yan, Mika.
Magtaray ka. Huwag mong ipahalata na namiss mo siya ng sobra, na gustong gusto mo siyang sugurin ng yakap at halik. Sigaw na salbahing ang utak. Tumigil naman ang binata. Saglit na napawi ang magandang ngiti. Ouch naman. Umakto pa itong para nasaktan talaga sa sinabi niya. Napairap siya. Sarap kutusan ng kumag. Ganyan ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Tapos ganyan agad ang bungad mo sa akin? Lalo siyang nainis. Kung makapagsalita ito ay parang totoong nagtatampo talaga. If I know, gusto lang niya magparaos sa'yo. Sigaw na naman ang utak niya. Nabarang ka ba? Bakit para kang aso? Kung makangiti ka dyan. Asan na ang level na masungit at palagi nakasinghal? Tanong niya. Nanatili siya nakatayo. Medyo malayo sa binata. Ayaw niyang igalaw ang mga paa dahil baka sa direksyon lamang ni level iyon magtungo. What? Nabarang? Pumadha ang kaguluhan sa gwapo at makinis itong muka. Wala. Ano ang kailangan mo? Bakit mo ako pinapunta dito? Hindi pa tapos ang trabaho ko. At hindi mo ako pwedeng ikama ngayon. Maghintay ka ng 2 linggo. Sa haba na sinabi niya, ay tila hiningal pa siya. Ganyang kasama ang tingin mo sa akin? Na kapag pinapatawag kita, ay ikakama lamang kita? Bigla sumeryoso ang boses nito, pati na rin ang muka. Hindi naman kaagad siya nakasagot. Medyo na-guilty siya. Slight lang. Pinapunta kita dito dahil sabi ng mga katrabaho mo ay hindi ka pala kumakain. Nag-order ako ng pagkain. Kumain ka na. Tinalikuran siya nito, kaya hindi na niya nakita pa ang madilim nitong muka. Ibinali niya na lang sa bilog na lamesa ang paningin. May mga pagkain nga roon, kanin at iba't ibang klase ng ulam. Mukhang masasarap, kaya hindi na napigilan pa ang pagkalam ng sikmura niya. Tila ay ngayon lang siya nakanamdam ng matinding gutom. Busog pa ako. Anya, iniiwas sa pagkain ng paningin. Ha? Pumalatak ito at sarcastic na tumawa. Sinong niloko mo? Kumain ka na. Sundin mo ako bilang yung amo. Mika rolled her eyes. Here again the bossy monster in bed. Tinungo niya na lang ang lamesa sa halip na patulan pa ang binata. Wala naman siyang panalo kay Revol. So bakit pa siya magsasayang ng oras na makipagbangayan? Mukha namang masarap lahat. Isipin mo na lang mag-isa ka at walang kasamang kumag. Anya sa sarili bago nagsimulang kumain. Pigil na pigil niya mapapikit nang sa wakas ay malamnan ang sikmura. Bakit pa kasi ngayon na siya nakaramdam ng gutom? Bumalik naman sa pagkakaupo ang binata bago siya pinanood. Hindi mo man lang ba ako alokin? Tanong nito na nagpatigil sa kanyang paglunok. Kumain ka kung gusto mo. Tugon niya na hindi man lang ito nililingon. Baka kasi ito pa ang makain niya. Mahirap na. Mas masarap ito kaysa sa kaldereta na kasalukuyan niyang hinunguya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mika na mababuksan si Revol. Nasa kasarapan na siya ng pagtulog na bigla na lamang itong tumawag para sabihin na sa labas ito ng kanyang apartment. At kung hindi niya lang talaga mahal ang kanyang pamilya, pati na rin ang trabaho, ay nungkang pagbuksan niya ito. Palagi nito sinisira ang mood niya. Pero kung sa bagay, kumpara noong hindi ito nagpaparamdam sa kanya, ay mas magaan ang pakiramdam niya ngayon. Ewan ba niya? Basta sa tuwing kasama at kaasaran niya ang binata, ay gumagaan ang araw niya. Kahit nga pangit ay gumaganda sa kanyang paningin. Ganoon kalakas ang epekto sa kanya na binata. Isa pa, natutuwa din siya dahil tinupad naman nito ang pangako na hindi siya nito gagalawin hanggat hindi natatapos ang 2 linggo. Hindi niya lang talaga maiwasang magtaka kung bakit tila yata ay nagbago ito. Maayos na pakikitungo nito sa kanya. Minsan na lang din ito magsuplado. Basta, ang laki ng pinagbago na ugaling nito. Papasukin mo muna ako at malamok din niya sa labas. Ngiting tugon nito. Niluwagan naman niya ang bukas sa pinto para makapasok ang binata. Na makapasok ito ay isinara niya namang muli ang pinto at nakahalukip-kip na sinundan ito sa salas.
Ano nang sasabihin mo? Bilisan mo. Siguraduhin mo lang pati na importante yan. Dahil kung hindi, ipapabugbog kita sa mga tambay. Anya na alam naman niyang malabong mangyari. Marunong sa martial arts ang binata. Magaling din ito humawak ng baril. Idagdag pa ang matangkad at maskulado nitong katawan. Para yatang kahit 20 katao ay kaya nitong mapatumba. Hoy, bunganga mo. Baka nakakalimutan mo. Ako pa din ang iyong amo. Saglit naman siyang napipilan. Masyadong seryoso ang boses ito. At isa pa, tama naman ito. Masyado lang siya naging komportable dito. Lalo na ngayon at hindi na siya nito sinusungitan. Ano nga kasi yun? Inaantok na ako. Humikap pa siya para ipakita nagsasabi siya ng totoo. Sasama ka sa akin bukas. Sa El La Quista Resort. Kahit seryoso ang boses ito ay maaliwalas naman ang mukha nito. Yun bang tipo na kahit asarin niya ito ay makikisakay lamang ito sa sobrang ganda ng mood nito. Bigla tuloy siya na ginhawaan at napatanong sa sarili kung ano bang nangyari dito. May trabaho ako. Matagal pa day off ko. Nagawan ko na ng paraan. Ayaw ko pa rin. Wala akong panahon na mag-relax. Kailangan ko magtrabaho para magkapera. Babayaran kita kung yun lamang ang pinoproblema mo. Bayad ang bawat araw na kasama kita sa resort. Natigilan siya saglit at tinitigan ito sa mata. Naninigurado kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ayaw ko pa rin. Hey, Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Pagkuwan ay umayos sa upo. listen to me carefully, okay? Ang mga mata nito ay tila nangungusap na naman. At sino ba siya para tanggihan ng gwapong ito? Kahit kailan naman ay hindi niya ito kayang tiisin. Okay, Anya, nagkunwaring ibinagsak ang balikat. I know where she is. Bigla siyang kinabahan sa narinig. Sa klase ng ngiti nito, mukhang alam niya na kung sino ang tinutukoy nito. Ngayon, hindi na siya magtataka kung bakit maaliwalas ang mukha nito. Hey, narinig mo ba ako? Sa laki ng epekto sa kanyang puso na sinabi ni Revol, ay hindi na niya namalayan na nakalapit na pala ito sa kanya at kasalukuyang inuuga ang balikat niya. Oo! Ano palagay mo sa akin? Bingi? Pagtataray niya bago dumistansya dito. Pilit niyang kinalma ang sarili at ibinalik ang nawalang postura kanina. Kung bakit naman kasi bigla na lang kumikirot ang dibdib niya. Heist, siguro ay may sakit na siya sa puso. Kailangan na yata niyang magpa-check up bukas. Good. Kaya tayo pupunta bukas sa resort ay dahil naroon siya ngayon para magbakasyon. So, sa pagkakaalam ni Mika, ay may kalayuan ang resort na tinutukoy nito. 2 oras din ang biyahe bago iyon marating. We're going there and stay for 2 weeks. Kailangan natin siya makausap. Lalo ka na, kailangan makumbinsin natin siya na totoong pagmamahal ko sa kanya. At kapag pinatawad niya ako, wala na akong oras sa sasayangin. Magpo-propose na ako sa kanya. Mas lalo lang yata nanikip ang dibdib niya sa narinig. Wala sa sariling umupo siya at sinapo ang dibdib. Bigla rin siyang nahirapang huminga. Ayos ka lang? Nawala ang sigla sa boses ni Revol at napalitan ng pag-aalala. Marahan naman siyang napatayo. Medyo napagod lang ako kanina. Pilit na ngumiti at umayos sa upo. Anyway, ayos ang plano mo. Sige, sasama ako bukas. Pero kapag nakausap ko na siya at nakumbinsi, baka pwedeng bumalik din kaagad ako dito. Alam mo namang, takot ako sa dagat. Hindi iyon lingid sa binata. Dahil maging ang mga kinatatakutan niya ay inalam na binata bago siya nito maging babae sa kama. 10 taon lamang siya noon na muntikan na siyang malunod. Pero ang pinakamalalang nangyari sa kanya noon sa dagat ay nang masugatan ng paa niya habang naliligo. Sa laki na sugat ay ilang araw siyang hindi nakalakad. Kaya nga makaninig pa lang ng dagat ay nanginginig na siya sa takot. Matagal naman itong tumitik sa kanya, particular na sa mga mata niya. Sige, matulog tayo. Pagtatapos ito ng usapan, tumayo naman siya at tinungo ang pinto para buksan.
Uwi ka na? No, I will stay here. Dito ako matutulog. Ano? Hindi pwede. Gilalas siya sa narinig. Pinalakihan niya ito ng mata. Hoy, hindi pa tapos ang... Ayan ka na naman. Matutulog lang ako. Grabe ka. Manyakas talaga tingin mo sa akin. Inirapan niya ito. Slight lang. Diyan ka sa sofa matulog. Iisa ang kwarto dito. Hindi ka pwede sa silid ko matulog. Wala akong tiwala sa'yo. Muli niyang isinara ang pinto at tinungo ang silid. Pagkarating sa silid ay patihaya siyang humiga at nakipagtitigan sa bubong. Sa isiping na sa labas lamang ng kanyang kwarto si Revol ay nagbigay sa kanya ng saya at kilig. Pakiramdam niya ay safe siya ng mga oras na iyon. Magaan ang pakiramdam ni Revol na magising kinabukasan dahil tulog pa ang dalaga kaya nangialam na siya sa kusina nito. Nang makaluto ay nagpa siya naman siyang maligo. May mga dala siyang damit na kinuha niya sa loob ng kotse. Pagkatapos maligo ay nagtimpla naman siya ng kape. Mukhang masarap ang tulog ng dalaga kaya hindi niya na muna gigisingin. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkakape nang makarinig ng pagkatok at pagtawag mula sa labas. At ubilis siya nagsuot ng damit at tinungo ang pinto para buksan. Isang may edad na babae at binatilyo ang nabungaran niya na kapwa nagulat na makita siya. Sus Mariosep! Bulalas ang ginang, nasapu pa ang dibdib. Sino ka? Bakit nandito ka sa bahay ng ate ko? Tanong naman ng binatilyo na tila anumang oras ay susugurin siya ng suntok. Dahil sa tinuran nito, ay nirealize niyang ina at kapatid ito ni Mika at hindi niya mawari kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng hiya. Ngayon lang siya nahiya, for goddamn sake. Hinayaan niyang pumasok ang mga ito at sinundan sa salas. Natutulog pa po si Mika, ma'am. Gigisingin ko lang po. Wag na. Tugon ng ginang pagkatapos igala ang tingin sa paligid. Ang binatilyo ay masama pa rin ang tingin sa kanya. Nobyo ka ba ng anak ko, iho? Wala kasi siyang nababanggit na may ibinabahay na pala siya. Dapat ay sasabihin niyang hindi. Dahil hindi naman talaga. Pero namalayan niya na lang ang sarili na marahang tumatango. Yes po, ma'am. Pero wag po kayo magalit kay Mika. Hindi niya naman po ako binabahay. Nakitulog lang po ako dahil nag-aalala ako sa kanya. Mag-isa lang po kasi siya dito. Parang gusto niyang pagtawanan ng sarili. Ngayon lang siyang magmukhang maamong tupa. Sa harap lamang na pamilya ni Mika. Feeling niya ay nagpapagood shot siya para magustuhan siya ng mga ito para sa dalaga. Maniin niyang naipilig ang ulo sa naisip. Sigurado ka? Nobyo ka ni ate? Ikaw? Papatulan niya? Mataas standard doon sa lalaki. Napawi ang ngiti niya. Kung hindi lamang ito kapatid ng dalaga, ay baka napasabog niya na ang nguso nito. Anong karapatan nitong sabihin siya ng ganoon? Maraming nagsasabi na almost perfect na siya. Matangkad, maskulado, gwapo at mayaman. Ano pang dahilan para hindi siya matipuhan ng kapatid nito? Goodness, Revol. Ano pinag-iisip mo? Kailan ka pa nagkaroon na pake kung hindi ka man magustuhan ni Mika? Anong salbahing ang utak? Kylo, bunganga mo. Bakit, Nay? Totoo naman sinabi ko ah. Baka mamaya, magnanakaw lang yan. Muli siyang tinignan nito ng masama. Sa mga sandaling iyon ay pakiramdam niya si Mika ang kanyang kaharap. Goodness, kaugaling-kaugaling nito ang ate nito. Masyadong pasmado ang mga bibig. And speaking of Mia, hindi niya alam kung bakit bigla na lang niyang naisip ang galit na mukha nito habang sinisinghalan siya. Siguradong yari siya mamaya kapag nalaman nito ang mga pinagsasabi niya. Ingat po kayo sa biyahe, Nay. Mahigpit na niyakap ni Mika ang ina pagkuway binalingan ng kapatid. Kylo, ikaw na bahala kay nanay ha. Huwag matigas ang ulo. Opo, ate. Bagi-ingat ka rin dito, anak. Revol, ikaw na bahala sa anak ko. Pinalingan ng tingin ng binata. Marahan naman itong tumango bilang tugon. Bago tuluyong umalis ang kanyang ina at kapatid, ay nakita niya pang may isinenya si Kylo kay Revol. Hoy, ingatan mo ate ko ah. Dahil kung hindi, bubugbugin kita. Bahagya siyang natawa sa sinabi ng kapatid.
Nang makaalis ang mga ito ay tsaka pa lamang bumalik ang inis niya kay Revol. Hindi niya ito pinansin. Diretso siyang bumalik sa bahay at humalikip-kip. Hindi ko alam na darating pala ang mama mo. Prenteng wika ng binata. Hindi pinapansin ang masasama niyang tingin. Alam niyang darating ang ina. Nag-text ito kahapon sa kanya na daraan nga daw sa kanyang tinutuluyan. Pinasyalan kasi nito ang kapatid na nagdiwan ng kaarawan kahapon. Pero na makita niya kagabi ang binata at marinig ang mga sinabi nito, ay tuluyan niya nang nakalimutan ang lahat, maging ang mensahe ng kanyang ina. Bakit sinabi mong nobyo kita? Naka-arko ang isang kilay na tanong niya. Naiinis siya sa binata, pero at the same time ay kinikilig. Hindi niya akalaing sasabihin iyon na binata at sa kanyang ina. Pakiramdam tuloy niya ay proud ang binata na maging nobyo siya. Ano sasabihin ko? Nagtanong eh. Alam nga namang sabihin ko na magkaibigan tayo. As if naman maniniwalang inay mo. Saglit naman siya natigilan. May punto naman ito. O siguro, dapat sinabi ko na lang na fubo tayo. Aray! Malakas itong napahiyaw nang batuhin siya ng suklay. Tama sa muka. Revol Constancia. What? I'm just kidding. Wika nito na marahang hinahaplos ang tinamaang muka. Bigla tuloy siya na guilty. Siguradong masakit ang mukha nito. Anong oras tayo aalis? Iniba niya na lamang ang usapan. Excited ka? Akala ko ba ayaw mo sa dagat? Inirapan niya ito. Excited lang ako makita ang jowa mo para maibalik na kita sa kanya. Singhal niya, labas sa ilong syempre. Hindi niya ma-imagine ang buhay na wala siyang Revol na makakasalamuha. Dahil siguradong kapag nagkabalikan ito at ang jowa nito, ay etsapwera na siya at tapos na rin ang pagiging bedwarmer niya. At ang dapat niya maramdaman ay matuwa dahil magiging malaya na siya. Pero salungat ang nararamdaman niya. Ngayon pa lang ay namimiss niya na ito. Sa Revol naman ay hindi kaagad na nakaimik. Dumilim ang mukha nito na tila ay hindi nagustuhan na sinabi niya. Bakit? May boyfriend ka na? Ewan, pero biglang naging mapanganib ang boses ito para sa kanya. Wala! Dapat lang. Bawal ka makipaglapit sa ibang lalaki hanggat hindi natatapos ang kasunduan natin. Alam ko. Kinakabahang tinalikuran siya nito. Diyan ka na nga, maligo na ako. Bilisan mo, aalis na tayo. Buong oras ang biyahe ay tahimik lang sila. Walang may gustong magsalita or baka naman meron. Nahihiya lang magbuka ng bibig. Katulad na lamang ni Mika. Kanina pa niya gustong kausapin ang binata dahil pakiramdam niya ay mapapanisan na siya ng laway. Pero mukhang wala naman sa mood ang binata. Seryoso lamang ito nagmamaneho. Mariin pa ang pagkakahawak nito sa manibela na tila ay may malaking galit doon. Inaliw na lamang ni Mika ang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang dinadaanan. Ini-off niya ang aircon at ibinaba ang pintana ng kotse. Nang mayroong madaan ng puno, ay inilabas niya ang kamay niya para pumitas ng dahon. Maganda ang paligid at sariwa din ang hangin. Mukhang malapit na sila sa resort. Naamoy niya na ang amoy ng dagat. Welcome to El La Quista Resort and Paradise. Bumaba na rin kaagad si Mika nang ihinto ni Revol ang sasakyan sa parking area ng resort. Ako na dyan. Tinangka niyang agawin ng bag na pinaglalagyan ng kanya mga gamit sa binata. Pero iniiwas lang ito iyon. Ako na. Sumunod ka na lang sa akin. Mukhang wala pa rin ito sa mood. Seryosong-seryoso ang boses at mukha ni hindi man lang siya tinignan. Mika pouted. Ano na naman kayang problema na binata? Habang tinatahak ang daan patungo sa cabin ng kanilang tutuluyan, ay nadaanan nila ang malinis sa dagat at dalampasigan. Tumigil siya saglit para namnamin ang ganda ng paligid. Maraming tao, karamihan ay mga dayuhan ang nagkakasiyahan. Ang iba naman ay mga couples na parang noon lang nagkasama dahil sa paglalambingan. Napangiti siya. Ang sariwang hangin ay malayong dumadampi sa maaliwalas niyang mukha. Samantalang bahagya ring nadigilan sa paglalakad si Revol na maramdamang hindi na sumusunod sa kanyang dalaga.
Nang lingunin niya ito ay dinaig pa niya ang nakakita ng Diyosa. Masyadong maganda ang dalaga ngayon sa kanyang paningin. Oo nga, at hindi naman niya itatanggi. Talagang may ipagmamalaki rin si Mika. Talagang maganda ito. Pero ngayon niya lang iyon na-appreciate. Parang nilusaw ang puso niya at tuluyan na bura ang inis na nararamdaman niya nang makita ang pagiti nito. Ang inosente nitong mga ngiti ay parang mahika na hinihikayat siyang halikan ang mga labi nito. Hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ito. Walang pakialam sa mga dalang gamit na mabibigat. Ang ganda! Paraiso nga! Huminto si Revol sa tabi ng dalaga. I'm glad na nagustuhan mong lugar. Gulat naman na lumingon ito sa kanya. Siguro ay nagtataka kung bakit naroon siya sa tabi nito. Pero kalaunan ay ngumiti na rin sa kanya. Oo, syempre. Kahit pinakamalungkot na tao ay sasaya kapag nakita ang lugar na ito. Totoo ang sinabing iyon ni Mika. Kapag nakapahinga tayo, ipapasyal pa kita sa ibang lugar dito. Talaga? Kumislap ang mga mata nito sa galak. Oo, kaya tala na sa cabin na makapagpahinga na tayo. Ayaw niya man na putulin na pagmamasid dito sa paligid. Ay wala siyang choice. Kailangan magpahinga ng dalaga. Masyadong mahaba ang naging biyahe nila. Tinupad ni Revol ang sinabi kay Mika na ipapasyal niya ito. Kaya naman ang dalaga ay wala mapaglagyan ng saya. Ang ganda! Sino mag-aakala na may nakatagong falls sa gubat na ito? Manghang tanong ni Mika. Tuwang-tuwa siya nagtampisaw sa malinis sa ilog kung saan bumabagsak ang falls. Kanina ay pinaghihinalaan pa niya ang binata nang dalhin siya nito sa gubat sa pinakadulo ng resort. Ang akala niya ay ililigaw na siya nito pero nagkamali siya. Paraiso pala ang loob ng kagubatan na iyon. Ang malinis sa Bermuda grass ay tila inaanyayahan silang maupo. Sa paligid ay may ilang mga tanim ng iba't ibang klase ng bulaklak. Halatang hindi napapabayaan sa linis ng lugar. Matataas din ang puno ng mga mangga at akasya na siya nagbibigay lilim sa lugar. I told you, duda ka agad yan. Akala mo talaga ay ililigaw kita. Mahimik pagtatampo sa boses ng binata. Nang nilingon niya ito, ay nakaupo na ito sa damuhan. Mahina siyang natawa. Siyempre, tinatanong kasi kita, tapos hindi ka naman sumasagot. Basta mo na lang ako hinila dito. Sus, ang sabihin mo, masama lang talaga ang tingin mo sa akin. Siya, sorry na. Nilapitan niya ito at tinabihan. Hindi sapat ang sorry lang. Gusto ko kiss. Parang batang saad nito, nakalabi pa. Muli siyang natawa. Mahinang tinampal ang pisngi nitong bahagyang namula dahil sa init kanina. Para-paraan ka naman dyan. Hindi kita halikan. E di wag. Hindi kita papasinin hanggang mamaya. At dahil marupok siya at sinuba siya para tanggihan ng lalaki, alam naman niyang miss niya na rin ito halikan. Pero syempre, mataas ang pride niya, kaya hindi niya iyon ipapahalata. Sige, pero sa pisngi lang ha. Hindi ito umimik, pero kita niya ang pagiti nito. Idinais nito ang pisngi sa kanya. Maliin naman siyang napatingin doon bago napalunok. Huwag kang liningon na, anya bago inilapit ang labi sa pisngi nito. Pumikit siya at mga halikan na ito na biglang lumingon sa kanya si Revol. Kaya naman ang halik na dapat ay sa pisngi lang ay napunta sa labi nito. Napamulat siya na maglapat ang kanilang mga labi. Ramdam niya ang malakas na kabog ng dibdib. Sa takot na marinig iyon na binata ay kaagad siyang lumayo. Hindi magkanda-ugaga siyang tumayo. Bakit ka lumingon? Singhal niya. Sa mga oras sa iyon ay sigurado siyang pulang-pula na ang mukha niya. What? Tatawa-tawa naman ang binata. Aliw na aliw sa itsura niya. Ang sarap kutusan. Tinignan niya ito na masama. Ikaw? Ano? O teka, bakit ka ba nagkakaganyan? Makaakto ka parang itong unang beses na naglapat ang labi natin ha. Eh higit pa nga doon ang naglapat sa atin. Tumigil ka. Kung pwede lang magpalamos sa lupa o magpakalunod sa ilog ay ginawa na niya. Mawala lang siya sa harapan nito dahil alam niya kung bakit siya nagkakaganoon.
Kahit anong pilit ang itanggi niya, kahit lokohin niya ang sarili, alam niyang mahal na niya ang binata. Pagmamahal na hindi niya dapat naramdaman. Okay. Pero halata niyang nagpipigil lamang ng tawa ang binata. Kaya lalo siyang nainis. Naiinis siya sa isiping baka kapag nalaman nito ang nararamdaman niya, ay pagtawanan lang din siya nito. Diyan ka na nga. Nagdadabog niya itong iniwan. Sayang. Gusto pa sana niya itong ayain na maligo. Pero wag na lang. Ayaw niya muna itong makita sa ngayon. Sa unang gabi ni Mika sa resort ay umuulan ng malakas. Kaya wala silang choice kundi ang manatili sa loob ng cabin. Pagkatapos maghapunan ay nagkulong lamang siya sa kanyang silid habang si Revol ay pinabayaan niya sa salas. Siguro ay nanonood. Gustuhin niya man itong tanungin kung alam na ba nito kung saan cabin natuloy si Jewel, ang dati nitong jowa. Pero dahil naiinis pa rin siya dito, ay pinigilan niya na lang ang sarili. May bagyo kaya? Tanong niya sa sarili. Tumayo at nilapitan niya ang bintana. Masyadong malakas ang buhos ng ulan. Akmang babalik na siya sa kama na makarinig ng katok. Mika? Sinundan iyo ng malumaling na boses ang binata. Saglit siyang natigilan. Pinag-iisipan kung pagbubuksan ba ito. Pero dahil hindi niya nga ito kayang tiisin, kaya sinunod niya pa rin ang utos ng puso. Nakahanda kaagad ang ngiti nito nang mapagbuksan niya. Itinaas naman niya ang isang kilay. Anong kailangan mo? Galit ka pa? Bakit naman ako magagalit? Humalikip-kip siya. May karapatan ba ako? Amo kita. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niya lungkot sa mata nito o namamalikmata lang siya. Galit ka pa nga. Look, I'm sorry. Hindi na yung mauulit. Hindi na kita pipilitin na halikan ako. Gusto niya sabihin na hindi naman iyon ang kinagagalit niya at lalong hindi siya napilitan na halikan ito. Kahit kailan ay hindi siya mapipilitan sa bagay na iyon. So, ano ngang kailangan mo? Matagal itong tumitig sa mga mata niya. Malakas ang ulan. Kung sakaling mag-brown out, pwede ka pumunta sa silid ko. Parang bulang bigla na lamang naglaho lahat ng inis na nararamdaman niya kanina nang makita ang sinseridad sa mga mata nito. Okay. Salamat sa pag-aalala. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ito. Mabilis niyang isinara ang pinto at patakpong tinungo ang kama. Isinubsob niya ang mukha sa unan at doon ay hindi na napigilan ang paglabas ng ngiti sa mga labi niya. Ngayon, nakakasigurado si Mika na kung magtatagal pa ang pagsasama nila ni Revol, ay lalong hindi na siya makakaahon pa sa pagkahulog dito. Noon nga hindi maganda ang trato nito sa kanya ay nagawa pang mahulog ng loob niya dito. Ngayon pa kaya na mabait na ito, na nagpapakita na ito ng pag-aalala sa kanya. Oh please, Jewel. Magpakita ka na sa amin. Ayaw ko mas lalo mong pamahal sa tao, ikaw naman ang gusto. Nakapikit na sambit niya. Nang gabing iyon ay nakapagpasya na siya nang kahit lumakas ang kulog at ulan ay mawalan man ng kuryente, ay hindi siya pupunta sa silid ng binata. Pero na sumapit ang hating gabi, ay namalay na lamang niya ang sarili na yakap ng mahigpit ang unan at natatakot na naglalakad papunta sa kwarto ng binata. Sino ba kasing hindi matatakot? Bigla na lamang dumagundong ang malakas na kulog na sinabayan pa ng pagkawala ng ilaw. Akmang kakatok na siya sa nakasaradong pinto na bigla na lamang iyon bumukas at iluwa ang binata na tila palabas naman na silid ito. Parehas pa silang nagulat na makita ang isa't isa. Mika? Ang paos sa boses ito ay nagbigay ng init sa buo niyang katawan. Alanganing itinaas niya ang kamay at pilit na ngumiti. Hi, pwede bang makitulog? Maniin niyang nakagat ang labi pagkatapos magsalita. Of course, come in. Hindi magkadaugagan nitong tugon. Niluwagan ang bukas ng pinto bago siya pinapasok. Nang makapasok ay isinara din nito agad ang pinto. Tanging ilaw sa flashlight ng cellphone nito ang nagbibigay liwanag sa paligid. Mukhang handa sa Brown at ang binata dahil fully charged ang cellphone nito. Samantalang ang kanya ay nakalimutan niyang i-charge kanina. Actually,
Pupuntahan na dapat kita ngayon sa silid mo. Baka kako natatakot ka lang lumabas. Lumapit ito sa malaking kama at kumuha doon ng unan. Dito ka na sa kama mahiga. Sasahig na ako. Ha? Napamulagat siya. Bakit? I mean, malaki naman ang kama ah. Kakasya naman siguro tayo. Alam mong hindi pwede. Maamoy ko pa lang ang buhok mo ay. Ngumiti ito at hindi na itinuloy pa ang sinasabi. Dahil parehas lang yata silang nailang. Bakit kasi masyadong madaldal ang lalaking ito? Ikaw ang bahala. Tumiretso na siya sa kama at nahiga. Pero kahit ipikit niya ang mga mata, ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Nakailang tihaya at tagilid na ang nagagawa niya, ay hindi pa rin siya makatulog. Nababagabag siya sa isiping sa malambot na higaan siya natutulog, habang ang may-ari ng kwarto ay nagtitiis sa sahig. Siyempre, hindi ito pwede sa sofa dahil masyado itong matangkad. Matulog ka na, Mika. I told you, I'm okay. Maya-maya ay wika ni Revol. Tila alam ang iniisip niya. Marahas siyang napabuga ng hangin pagkuway bumangon at nilingon ang binata. Dito ka na mahiga. Hindi talaga ako makatulog niyan. Sigurado ka? Gusto mo akong katabi? Tango ang nagisagot niya. Hindi naman na ito nagmatikas pa. Kaagad itong bumangon at lumipat sa tabi niya. Ito na rin ang naglagay ng mga unan sa gitna ng kama. Huwag kang mag-alala, Mika. Kaya ko naman siguro magpigil. Safe ka sa akin. Kumindat pa ito, dahilan para mapangiti siya. Good night. Bahagya itong lumapit sa kanya. Pagkuway marahan siyang hinalikan sa noo. Good night. Tugon ito bago humiga na nakatalikod sa gawi niya. Siya naman ay naiwang natulala. Gulat pa rin sa nangyari. Wala sa sariling nasapu niya ang noo na hinalikan ng binata. Pagkuway parang timang nang umiti. Pakiramdam niya ay iyon ang unang beses na hinalikan siya ng binata. Parang timang din ang mga paru-paro na bigla na lamang nagliparan sa loob ng kanyang tiyan. Isa, Revol! Sinabi ng ibaba mo nga ako! Ayaw ko! Natatakot ako! Ganda idita at palag si Mika nang basta na lamang siya buhati na binata palusong sa dagat. Hindi pa masakit sa balat ang araw kaya naman marami ang nasadalampasigan at mga naliligo sa dagat. Pero kahit ganoon pa karami ang tao sa paligid niya ay walang pakialam si Mika. Magsisigaw siya kahit kailan niya gustuhin, lalo na ngayon. Hindi ka naman malulunod. Magtiwala ka sa akin. Ibinaba siya ni Revol na hanggang dibdib na niya ang tubig pero nakahawak pa rin ito sa mga kamay niya. Nanginginig siya kung ano-anong pumapasok sa utak niya. Like, what if malunod siya or makaapak na naman ng talaba? Marahang pinisil ng binata ang mga kamay niya. Sigurado siyang ramdam nito ang panginginig niya. Look at me. Huwag kang matakot, Kay. Hindi kita bibitawan. Maluha-luhang tinitigan niya ito. Nakipagtitigan din naman ito at tila ay may kung anong hinahanap sa mga mata niya. Baka malunod ako. Pumiyok pa siya nang sabihin iyon. Shh! Hindi mangyayari yun. Ang malambing nitong boses ay tila nag-uutos sa paniwalaan ito. Paano mo masasabing matapang ka kung hindi mo naman magawang harapin ang kinakatakutan mo? Sabi nga nila, face your fear. Huwag kang mananatili sa bangungot ng kahapon. Panahon na para labanan mo ang takot mo. Humugot siya ng malalim na hininga at some point, tama naman ito. Mahabang panahon na rin naman ang lumipas sa mangyari ang mga bagay na iyon. Hindi na siguro iyon mangyayari sa ngayon. Minsan niya nang minahal ang dagat, kaya wala naman sigurong masama kung mamahalin niya ulit ito ngayon. Nangumiti siya at tila nakahinga na maluwag ang binata. Namalayan niya na lamang ang sarili na bumibitaw sa pagkakahawak ng binata at nagsusubok lumangoy. Sa una ay may kaunti pang takot pero dahil sa linaw ng tubig, sa ganda ng ilalim ng dagat at sa tulong ni Revol ay tuluyan nang nawala ang takot niya sa dagat. Nagagawa niya na ulit lumangoy at lumayo sa binata. Well, at least kahit papaano ay hindi pa rin niya nakakalimutan lumangoy. Nang araw na iyon ay masayang masaya siya kasama ang binata. Nakalimutan niya na nga ang dahilan kung bakit sila sa lugar na iyon.
Naniniwala na talaga si Mika na pagkatapos sa matinding saya ay lungkot naman ang kapalit. Ngayon kasi ay tinatahak na nila ni Revol ang mesa kung saan nakaupong mag-isa si Jewel. Makakausap na niya ngayong araw ang babaeng totoong nagmamay-ari sa binata. At sa isiping iyon ay parang gusto niyang maglumpagi sa sahig at mag-iiyak. Gustuhin man niyang umatras ay ipagpaliban muna ang pakikipag-usap sa dalaga dahil gusto niya pang sulitin ang bawat sandali na kasama ang binata. Pero hindi niya magawa. Ang nakikita niya pag-asa at saya sa mukha ni Revol ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang hina. Pinangihinaan siya. Malaki ang lamang sa kanya ng dalaga dahil siya sa kama niya lang napapasaya ang binata samantalang ito ay kaya nitong pasayahin habang buhay ang binata. Hi, Jewel. Nahigit niya ang paghinga na mag-angat na tingin sa kanila ang dalaga. Bakas ang matinding gulat sa mukha nito nang makita sila. Revol? Hindi makapaniwala sa bit nito at tubiling tumayo at nilapitan ng binata. Kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Umiwas siya ng tingin na magyakap ang mga ito. Ilang segundo lang na nagyakap ang mga ito pero pakiramdam niya ay napakahabang oras na. Kakaiba ang hatid na kirot sa kanyang puso. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nakita mong may ibang yumayakap sa mahal mo. Parang gusto niyang hablutin sa buhok ang dalaga at kalat ka rin palabas ang restaurant. Si Mika, wika ni Revol na bumaling sa kanya ang dalaga. Kimis siyang ngumiti. Hi, naalala mo ba ako? Inaasahan na niyang tatarayin siya nito o sasampalin kaya ganoon na lang ang pagtataka niya nang matamis itong ngumiti. Walang halong kaplastikan. Of course, hindi kita makakalimutan. Bigla naman siyang nahiya. Nandito ako dahil may gusto kaming ninawin ni Revol sa iyo. Nagtataka muna nitong tinignan ang binata bago tumango. Sige, maupo kayo. Hinintay muna nilang ma-serve ang kanilang in-order bago siya nag-umpisa magsalaysay sa dalaga. Habang nagsasalita ay pigil na pigil niya ang sariling wag maiyak dahil alam niya pagkatapos ng usapan na iyon may posibilidad na magkabalikan ang mga ito. At siya, syempre, tapos na ang maliligayang araw niya kasama ang binata. Ma'am, lasing na po kayo. Hindi pa nga ako lasing, kuya. Bigyan mo pa ako ng isang bote ng alak. Babayaran ko lahat. Promise. Pagkatapos makausap ni Mika ang dalaga kasama si Revol kanina, ay iniwanan na niya ang mga ito. Kaagad na rin siya nagpaalam. Hindi na niya matagalan nakasama ang mga ito. Para siyang binibitay kapag nasa paligid ang mga ito. Sa cabin siya nagdiretso, nagmukmuk paghapon, at ang sumapit ang dilim ay napagpasyahan niyang magpunta ng bar. Magpapakalasing na lang siya kaysa hintayin ang pagdating na binata na imposibleng umuwi pa. Asya ka pa, Mika. Kinalimutan ka na noon. Dahil kapiling niya na ngayon ang babaeng mahal niya. Mapait na sambit niya sa sarili. Sa halip na shot glass ang gamitin, ay diretso niyang tinutungga ang bote ng alak. Ang waiter na kanina pa siya pinipigilang uminom ay sumuko na lang din sa kakulitan niya. Lasing ka na. Anang pamilyar na boses na nagsalita sa kanyang likuran. Nilingon niya ito gamit ang mapupungay na mata. Ang kulit! Hindi pa nga sabi ako lasing! Anya sa lasing na tono. Nagsalubong ang kilay ng lalaki at pasa na lamang inago sa kanya ang hawak niyang bote. Iuuwi na kita. Oops, dyan ka lang. Pinigilan niya ito nang tangkain siyang hawakan. Sino ka ba? Kilala ba kita? Oh, tinuturo-turo niya ito habang nagsasalita. Pamilyar ka. Kamukha mo yung mahal ko. Parehas kayong gwapo. Pero mas gwapo yun. Tila kinikilig pa siyang tumawa. Habang ang lalaki sa harapan niya ay naengganyo na maupo sa tabi niya. Binitawan na rin nito ang hawak na bote. Tila hinahayaan na siyang magpakalasing. Mahal mo? Bakas ang tuwa sa boses ito. Pero hindi na iyon napansin pa ni Mika. Ang nasiisip niya lang ngayon ay ilabas lahat ng mga nararamdaman
sa taong hindi naman niya kilala. At kung kakilala man niya ay wala na siyang pakialam. Total, ay lilisanin niya na rin naman bukas ang lugar na iyon. Magre-resign na rin siya sa trabaho para makalayo ng tuluyan sa binata. Ngayon pa lang ay gusto niya na itong kalimutan. Uminom muna siya ng alak bago sumagot. Oo, kamukha mo nga. Ang walang hiyang yun. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng lalaki, sa kanya't pa tumibok ang puso ko. Siguro ay may gayuma ang mga halik niya kaya kahit cold-hearted siya, ay natutunan ko pa rin siyang mahalin. Kita niya pang napapangiti ang kaharap, pero tulad kanina, binaliwala niya lang ulit. Mahal na mahal ko siya, kahit alam kong hindi niya naman ako magagawang mahalin. Alam mo, ang tanga ko nga eh. Minahal ko yung tao na hindi naman dapat mahalin. Lalaki hindi naman masusuklian ang nararamdaman ko. Nang sumagi sa isip ni Revol kasama si Jewel, ay tuluyan na siyang naiyak. Sumubsob siya sa bar counter habang umiiyak. Sorry, Revol. I'm sorry for loving you. Iyon ang huling katagang binitawan niya bago tuluyang mandilim ang kanyang paningin. Nahihilo at masakit ang ulo ni Mika na magising kinabukasan para siyang idinuduyan sa ere na bumangon. Agad niyang nasapo ang sentido ng kumirot iyon. Mukhang naparami ang nainom niya ng nakaraang gabi. Ouch! Mariin siyang napapikit. Sa kanyang pagbulat ay bumungad sa kanya ang nakatayong si Revol. Nasa may hamba ito ng pintuan, nakahalukip-kip at seryoso nakatingin sa kanya. Ayan, inom pa. Salmo nito. Tila kanina pa siya nito hinihintay na magising. Uminom ka muna ng mainit na sabaw na magkalaman ng tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Pero kahit gaano pa kaseryoso ang boses ito, ay nahihimigan pa rin niya ang pag-aalala doon. Sinunod niya ang sinabi nito. Mukhang kailangan talaga ng kanyang tiyan ang mainit na sabaw. Sino pala nagdala sa akin dito kagabi? Naiilang na tanong niya. Sino hindi maiilang? Kanina pa ito nakatitig sa kanya. Kahit marami ang nainom niya kagabi, ay malinaw pa rin sa kanya ang mga nangyayari at mga sinabi niya. Ang hindi malinaw ay kung sino ang nakausap niya kagabi. Sino pa ba? Humakbang ito palapit sa kanya. Pagkuway, ipinatong sa tabi niya ang cellphone. Nakarecord lahat dyan sa cellphone ng mga sinabi mo. Wika nito bago siya tinalikuran. Walang paalam na lumabas ito na si Lid. Tila galit sa kanya. At kahit hindi niya pakinggan ang nakarecord, ay malinaw na malino sa kanya ang mga sinabi niya. Pero paano nito yun na i-record? Mariin siyang napapikit. Pilit inalala ang mukha ng lalaking bigla na lang lumapit sa kanya. Na magmulat siya, ay malinaw na sa kanya kung sino ang taong iyon. Walang iba, kundi si Revol. Shitness! Kanda-irita siya sa sobrang hiya. Wala siyang kaalam-alam kagabi na ang binata na pala ang kasama niya at personal pa nitong narinig ang nararamdaman niya. Kaya siguro galit sa kanya ang binata. Nandidiri siguro ito sa nalaman. Kakatapos lamang mag-impake ni Mika nang pumasok sa silid niya si Revol. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito na mapatingin sa kanyang bag. Aalis ka? Tanong nito, nakahalukip-kip. Siya naman ay umayos sa upo para sa binata. Wala siyang lakas ng loob para salubungin ang mga tingin nito. Hiyang-hiya siya at siguradong ngayon ay pinagtatawanan na siya nito. Oo, wala naman ng dahilan para manatili pa ako dito. Nakausap ko na si Jewel, tulad ng gusto mo. At mukhang ayos naman na kayo. Who told you? Ha? Naguguluhan tinignan niya ito. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Tila masaya ito at hindi niya maiwasang maging bitter kapag naiisip na si Jewel ang dahilan kung bakit kumikislap sa saya ang mga mata nito. It's true. Nagkaayos sa kami, Jewel. Lumapit ito sa kanya at tinabihan siya. Para naman sinilihan ng pet niya dahil hindi niya maintindihan kung lalayo ba dito o aaktong kalmado. Pero sa huli ay mas binili niyang lumayo ng kaunti. Eh di mabuti kung ganon. Pero sino nagsabi sa'yo na wala ng dahilan para manatili ka dito? Bigas sa meryoso ang boses ito
Ang mata nitong kanina pa nakatitig sa kanya ay tila may gustong iparating. Pagkatapos sa mga nalaman ko kagabi, sa tingin mo ba, hahayaan kitang umalis nang hindi tayo nagkakalinawan? Bigla siyang natilihan. Sa sobrang seryoso nito ay hindi niya na magawa pang huminga na maayos. Siguradong galit ito at natatakot siya sa kung ano bang lilinawin nito. Wala nang dapat pang linawin. Yes, I admit. Nagkamali ako. Mali na minahal kita. Maling-mali. Pero hindi ako nagsisisi. Ang mahalin ka ang isa sa mga bagay na masarap sa pakiramdam. At huminga muna siya ng malalim bago sinalubong ang mga tingin nito. At alam ko naman na hindi mo yung masusuklian. Siguradong pagtatawanan mo na ako ngayon. Kaya wala nang dapat pang linawin. Dahil malino na sa akin na malabong masuklian mo ang pagmamahal ko. Bakit ang hilig mo mapangunahan ng mga bagay-bagay, Mika? Masyado ka negatibo kung mag-isip. Baka sa mukha nito ang matinding pagtutol. Dahil mas maganda ng advance mag-isip kaysa ipinatong nito ang isang daliri sa kanyang bibig upang patahimikan siya. Shush. Huwag ka munang umimik. Pakinggan mo muna sasabihin ko. Mataman siya nito tinignan. Maliin niya namang itinikom ang bibig, handang makinig sa sasabihin nito kahit gaano pa iyon kasakit. Masaya ako na muli ko nakita at makausap si Jewel kahapon. Nakahinga ako na maluwag dahil nalaman kong maayos lang ang lagay niya. Pero noong umalis ka, noong iniwanan mo ko sa kanya, gustong gusto kitang habulin para sabihin wag mo kong iwan sa tabi niya. Pero hinayaan mo na kita dahil may gusto akong linawin kay Jewel at pati na rin sa nararamdaman ko. Mukhang alam niya ngayon kung para saan ang biglang pagrigo doon ng puso niya. Wala pa mang sinasabi ang binata, pero ang mga mata nito ay nagsusumigaw na ng pagmamahal sa kanya. At muli, parang gusto na agad niyang maiyak. Noong umalis ka at maiwan kaming dalawa, biglang tumamlay ang paligid. Parang may kulang. Oo, masaya ako at nakasama ko ulit si Jewel, ang dati kong minamahal. Pero mas masaya pala kapag ikaw ang kasama ko. Mas kontento ang puso ko. Payapa ang paligid. Tinawid nito ang kaunting distansya na mamagita sa kanila at hinawakan ang mga kamay niya. At ngayon, ay malino na sa akin ang lahat. Kada salitang binibitawan nito ay lumalapit ang mukha nito sa kanya. Ikaw pala talaga ang kailangan ng puso ko. Para na siya nga atakihin na magbungguan ng mga ilong nila. Naduduling na nga siya dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa, pero wala siyang balak na itulak ito palayo. Ang mapalapit ng ganoon kalapit sa binata ay isa sa mga masarap na pakiramdam. Ikaw ang nagbibigay na payapa sa paligid ko, ang nagbibigay na saya at digalik sa akin. Kaya mali ang sinasabi mo, dahil bago mo pa masabihin na mahal mo ako, ay mas nauna na kitang minahal. Napapikit siya ng tuluyan na maglapat ang kanilang mga labi. Kapwa sabik at puno na pagmamahal na pinagsaluhan nila ang halik na iyon. Nang matapos ay pulang-pula ang mukha niya. Totoo ba yan? Naniniwala naman siya. Gusto niya lang talaga marinig ulit ang tatlong magic na salita. Hindi naman ito sumagot. Sa halip ay lumuhod sa harapan niya at naglabas sa maliit na kahon. Pakasalan mo na ako. Para maniwala ka. Nasapu niya ang bibig na makita ang singsing na siya ang pumili. Naalala niyang nagpasama ito sa kanya para pumili na singsing na gagamitin sa pagpropose kay Jewel. Ikaw talaga? Naiinis na hinampas niya ito sa balikat. Para sa'yo talaga yan. Akala ko nababaliw lang ako noon dahil nai-imagine ko sa sarili ko na suot mo iyan. But no, dahil ikaw pala talaga ang totoo kong mahal. Tuluyan na siyang napaiyak. Gago ka! Bakit pinatagal mo pa? Masyado mo ko sinaktan. I'm sorry. Sorry kung tumagal pa bago ko ma-realize na ikaw naman talaga ang gusto ko. Inilabas nito ang singsing pagkuway buong pagmamahal na dinignan siya. So, Mika Layag, will you be my wife? Bakit naman ang bilis? Ligawan mo muna ako. Mabilis. Dahil masyadong matagal
bago ko na-realize na ikaw pala talaga ang mahal ko. Pero ngayon, ay wala na akong planong pakawalan ka pa. Napangiti siya. Inilapit ang kamay. Oo na, aasawahin na din kita. Hindi man makapaniwala ay atubili pa rin nitong isinuot sa daliri niya ang singsing pagkuway mahigpit siyang niyakap. I love you, Mika. Mas mahal kita, Revel Constancia. At muli naglapat ang kanilang mga labi. Sino bang mag-aakala na yung taong pinagtripan niya lang dati ay magiging ka-forever niya? Hay, ang sarap ma-inlove sa taong inlove din sa'yo. Mapapasana all ka na lang talaga. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Maraming salamat po.